Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Christine Joy Sarasa. At bago natin po simulan ang ating formal na talakayan, inaanyayahan ko na magsitayo ang lahat sapagkat magkakaroon tayo ng panimulang panalangin. Maari bang iyuko ang inyong mga ulo at ipikit ang inyong mga mata at damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon, batid ko naman na napakatamlay ng iilan sa inyo. Maari ba na magsitayo ulit ang lahat at magkakaroon tayo ng pampasiglang gawain? Alam niyo po ba ang kung ikaw ay masaya, tumawa ka? Alam niyo ba yon? Okay, magaling at alam niyo. Ngayon ay ating sisimulan. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadya ka. Ngayon ay tapos na ang ating pampasiglang gawain. Ano ang inyong nararamdaman? Kayo ay sumigla o di kaya ay nasisiyahan. Tama po ba? Okay, so ngayon naman, ano ang napansin niyo sa ating pampasiglang gawain? Tayo ay tumawa, pumalakpak o di kaya pumadyak. Ito ay may koneksyon sa ating paksang tatalakayin sa araw na ito. At ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa pandiwa at ang tatlong aspekto nito. Alam niyo ba kung ano ang pandiwa? Ang pandiwa po, ito po ay ang salitang nagsasaad ng kilos o di kaya ng galaw. Halimbawa lamang po nito. Si Casey ay kumakain. Sa pangungusap na iyon, saan nga ba ang pandiwa? Iyon ay ang kumakain sapagkat ang kumakain ang siyang nagpapagalaw o ang isang kilos o galaw ng isang pangungusap. Si Casey ay kumakain. Nagkakaintindihan lang po ba? Okay. So sa pangalawa pong halimbawa, ang bata ay tumatalon. Sa pangungusap po dyan, ang pandiwa po ay ang tumatalaw. Nagkakaintindihan lang po ba? Okay, so sa pandiwa po, mayroon pong tatlong aspekto nito. At ito po ay ang perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo. Kung masasabi po nating perpektibo, ito po ay ang galaw o kilos na kung saan ay naganap na. At ang imperpektibo naman ay ang salitang kilos o galaw na kasalukuyan lamang pong ginagawa. At ang kontemplatibo naman ay ang isang kilos o galaw na gaganapin pa lamang. At ngayon ay bibigyang linaw natin ang lahat. Sa pandiwang perpektibo po, ang halimbawa po nito, ang salitang ugat na naglalaba. Naglaba. So sa perpektibo po, ang pangungusap po na ating bigyang kahulugan nito ay ang bata ay naglaba. Sa perpektibo po iyon sapagkat ang pangungusap po ay nagawa na o di kaya ang kilos ay nagawa na tapos nang gawin. So, sa imperpektibo naman, ito po ay ang bata ay naglalaba sapagkat alam naman po natin kung atin pong susuriin ang pangungusap ay kasalukuyan po lamang nagaganap. Nagkakaintindihan lang po ba? Okay, magaling. At sa kontemplatibo naman, ito po ay ang gagawin pa lamang. Okay. So, sa salitang ugat na naglaba, sa kontemplatibo naman, kung atin po itong bigyang pangungusap, ang pandiwang kontemplatibo, ito po ay ang bata ay maglalaba sapagkat ang pangungusap po ay gagawin pa lamang. Nagkakaintindihan lang po ba? Okay, magaling. At dahil dyan, kung inyo po itong naiintindihan ng lubos, atin pong susuriin ang inyong mga talas ng inyong isipan. Sa pangungusap po na ang bata ay tumalon, ano nga ba ito? Ito po ba perpektibo, imperpektibo, o di kaya kontemplatibo? Okay, tama. Ito po ay
perpektibo. At dahil dyan, batid ko naman na meron kayong natutunan sa ating paksang tinalakay na kung saan ay patungkol sa pandiwa at ang tatlong aspekto nito. Dahil dyan po ay yun lamang po nagtatapos. Yun lamang po at maraming salamat.